Tama lang ba o mali na hindi man lang nabanggit ni Pangulong Marcos ang kontrobersyal na impeachment laban sa pangalawang Pangulo na ngayon po ay ongoing na ang impeachment court sa pagtalakay sa isyu ng graft in corruption at betrayal of public trust. Sa isang banda, pwede sigurong tama lang dahil pinaubaya ng Pangulo sa mga mambabatas kasi constitutional duty naman ng mga senador at congressman ang impeachment process. Hindi yan trabaho ng executive department. Yan ang pwedeng isang basihan. Okay? Pwede rin umiwas sa init ng politika ang Pangulo sa isyu ng impeachment kung siya ay nakisali pa. Okay? Pero sa isang banda naman, bilang Pangulo, total sinabi nga ng Pangulo at kanyang inamin sa akin pong sariling opinyon at observation, siya ay hindi nga lang Pangulo ng pamilya, siya ay Pangulo ng mga Pilipino. At mga Pilipino ang naghahanap ng katotohanan, katarungan at pananagutan. Kaya merong impeachment process. Yun eh. So alin ang mahalaga? Yung hindi makialam ang Pangulo, kaya hindi na isinama sa SONA? O yung dapat ay isinama sa SONA para lalong ma-establish na siya ay Pangulo ng lahat ng Pilipino? Di ba? Yun po yun. Hindi ko po sinabing mali. Hindi ko rin naman sinabing tama yung ginawa. Ang aking sinasabi lang dito, binabalansin natin, kayong mga Pilipino, nanonood at nakikinig, ano ang tingin niyo dyan? Okay? Sa ganyang sitwasyon. Kasi ang issue ay korupsyon. Number 1 at nangunguna sa loob halos ng hindi lang 5 minuto sa SONA ng Pangulo. Yung korupsyon ang kanyang tinalakay. At idiniin pa, kaya nagpalakpakan ng standing ovation na siya ay Pangulo ng Pilipinas at ng mga Pilipino, hindi ng pamilya. Kaya nga si Romualdez ay pababayaan niyang makasuhan at dapat daw kasuhan kung mayroong sapat na mga basihan. Pinaubaya niya sa ombudsman. Ang ganda, di ba? Yung pangalawang Pangulo, hindi naman niya kaano-ano. Yung pangalawang Pangulo ay nasasabit may kaso sa graft in corruption. Sa Department of Education at saka sa confidential fund. At yung betrayal of public trust. Mahalaga yung tiwala ng mga mamamayan sa government official. Bilang Pangulo ng bansa, ayun ay dapat ay labanan at panindigan. Pero iba ho yung naging issue. Malamang nga, umiwas sa controversial at umiwas siya dun sa kanyang nirespeto yung separation of power between legislator at saka po executive department. Dahil nga ho, political, legal ang impeachment process. Ayun. Anong tingin niyo dyan? Pero ako, sa tingin ko po, personal kong opinion ito, huwag kayong magagalit, mas maganda. Siguro kung kahit paano bahagyang nabanggit niya. Pwede naman niyang idugtong yan doon sa issue ng korupsyon sa flood control scam na sinabi niya yung bilyong-bilyong nawala. Pwede namang isingit yun siguro, pero hindi nagawa. Ayan. Tapos hindi naman naging positibo ang reaksyon ng mga Duterte doon sa kanyang SONA. Ang sabi nga ng pangalawang Pangulo, sayang lang daw ang oras kaya hindi siya nanood. O, di ba? So, yung pala sayang, di dapat pinanindigan ng Pangulo na talakayin na rin yung SONA. Okay? Ganun pa man, dahil nga ho, impeachment court ay tumatakbo na. Katunayan ngayong araw na ito ay talaga hong tuloy-tuloy na, iba na ang araw, iba na ang oras, mula 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Monday to Friday, Monday to Wednesday, baka daw po magbago pa yan na gawing Tuesday, Wednesday, and Thursday. Ano man ang schedule ay ating susubaybayan paghahanap ng katotohanan yan. Okay? Ano inyong masasabi? Yan po sa isyong ito. Sa karagdagang mga impormasyon, dahil nga po regular na ang second regular session ng Senado, Kongreso ay balik na. So, ano ang ating aabangan? Ito bang mga nagtatapang-tapangan ng mga statement galing kay Senador Alan Peter Cayetano? Palalampasin kaya ito ng kanyang kapwa senador? Huwag nating kalimutan, masakit yung sabihin tuta at aso at tuta ng Malacanang.
itong magkapatid na Tulfo at pati itong si Ping Lacson, yan o kanyang mga tinukoy. Yung majority, matinding inupakan nitong si Cayetano sa social media at hindi siya nag-deny. Pero alam naman natin, matapang magsalita si Cayetano sa social media, pero pang nagharap-harap na, pumabait. Katulad ba nung maraming sinasabi siya laban kay NBI Director o sa NBI, o nung magharap sila dun sa impeachment trial at maging testigo si Matibag, ang kanyang bate schoolmate ko yan. O, di ba? Yung mga ganon. Nawala yung angas. Ngayon, regular na po ang magkikita-kita sa session hall. Ang majority at minority. May angas pa kayang natira. Ngayon balbasarado na, hindi na nag-aahit na Alan Peter Cayetano ng Taguig. Si Ping Lacson, hindi na siya papatulan. Palagay ko. Kung meron man baka konti lang. Pinatulan siya tungkol doon sa kanyang mga project sa Taguig. At doon nakapokus si Lacson. Seryoso na siya kasuhan dahil meron na daw ebidensya at testigo magpapatunay na merong hindi rin tamang nagamit na pondo sa flood control at infrastructure project sa Taguig. Nako, naloko na. Ayun, no? Ito namang mga Tulfo na kanyang pinersonal din, tingnan natin kung ano ang magagawa. Especially yung chairman ng Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo, hindi nila kayang takot-takutin yung magkapatid na yan. Kung si Alan lang naman at Cayetano, hindi naman uurungan yan. Hindi ko sila pinag-aaway. Pero kung prinsipyo at paninindigan, followers, maraming followers yung magkapatid na Tulfo kaysa sa magkapatid na Cayetano. Unang-una, itong isang Cayetano, si Pia, yan nga dapat kaalyado ng gobyerno dahil si Pangulong Marcos at alyansa para sa pagbabago ang tumulong dyan. Kaya nanalo yan ng 2025 election nakaraang taon. Pero ngayon oposisyon na. Ewan ko lang kung totoo yung lumalabas na balita na parang si Alan Cayetano daw ang nagdidikta. Siya daw ang nasusunod. Kung anong sabihin niya sa kanyang mga kasamaang minority, sumusunod na lang. Para namang walang prinsipyo si mga Villar, sino ba? Padilla, at saka Loren Ligarda at Amy Marcos. Kasi lumalabas ngayon, parang sunod-sunuran lang sila. Kung anong gusto ni Cayetano, ganon. Ibang klase rin. Sayang naman na inyong pagiging senador. Na halal ng taong bayan kung susunod lang kayo sa dikta ng iisa. Dapat manindigan. Gumaya kayo kay Pangulong Marcos. Kayo dapat ay maging senador ng bayan. Hindi senador ng iisang pamilya o senador ng iisang leader. Dapat hindi ganon. Dapat kayo ay senador din ng mamamayang Pilipino. Paalaala lang po kayo magagalit. Please like, share, subscribe, and follow dito sa ating mga channel.